Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Pastor Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa ating programang pagbabasa ng Biblia sa buong taon ng 2024. At ngayon po ay Day 83 of our one-year Bible reading at babasahin po natin ang 1 Samuel chapter 13, 14 at 15. At kung meron po kayong mga prayer request, iwanan nyo lamang po ang inyong prayer request sa comment section ng live streaming na ito at paki-like and share po ang live streaming na ito sa inyong mga kaibigan at mga kapatid o kamag-anak upang malaman din po nila ang salita ng Diyos sa araw na ito. At kung nais nyo pong mapakinggan o mapanood ang English version ng One Year Bible Reading, pumunta lamang po kayo sa Facebook at hanapin nyo po ang Kuya Arnel's channel kung saan makita nyo ang logo na yan. Ito, yan. Okay po. At halina po kayo at basahin natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 1 Samuel chapter 13. 30 taon si Saul nang siya'y maging hari ng Israel. Siya'y naghari sa loob ng 2 taon. Pumili si Saul ng 3,000 tauhan. Ang 2,000 ay isinama niya sa Mikmas at sa kaburulan ng Bethel. Ang 1,000 naman ay pinasama niya kay Jonathan sa Gibeah, sakop ng Benjamin. Ang iba'y pinauwi niya sa kani-kanilang tolda. Nasakop na ni Jonathan ang kampo ng mga Filisteo sa Gibeah at ito'y napabalita sa buong lupain ng mga Filisteo. Ipinabalita naman ni Saul sa buong Israel ang nangyari at tinawagan ang buong bayan na makidigma. Nagbarinig ng mga Israelita na nasakop na ni Saul ang isang kampo ng mga Filisteo at malaman nilang napupuot sa kanila ang mga ito, nagkaisa silang sumama kay Saul sa Gilgal upang makipaglaban. Nagtipon-tipon doon ang mga Filisteo upang harapin ang mga Israelita. Ang karwahe nila ay 30,000 at 6,000 ang mga kawal na nakakabayo. At parang buhangin sa dagat ang dami ng mga kawal na naglalakad. Sila'y nagkampo sa Mikmas sa gawing silangan ng Beth-aven. Nakita ng mga Israelita ang malaking panganib na kanilang kakaharapin at natakot sila. Kaya't nagkanya-kanya silang tago sa mga kuweba, hukay, libingan, malalaking bato at mga punong kahoy. Ang iba naman ay tumawid sa Jordan papuntang Gad sa Gilead. Naiwan si Saul sa Gilgal at nanginginig sa takot ang mga naiwang kasama niya. 7 araw siyang naghintay roon, tulad ng sinabi sa kanya ni Samuel, ngunit hindi pa rin ito dumarating. Ang mga kasama niya ay nag-isa-isa nang umalis, kaya't nagpakuha si Saul ng handog na susunugin at handog pang kapayapaan, at siya na ang naghandog ng mga ito. Katatapos lamang niyang maghandog nang dumating si Samuel. Sinalubong siya ni Saul at binati. Tinanong siya ni Samuel, "Bakit mo ginawa iyan?" Sumagot siya, "Ang mga kasama ko'y isa-isa namang nag-aalisan. Nariyan na sa Mikmas ang mga Filisteo at ikaw na may hindi dumating sa oras ng ating usapan. Ako'y nangambang lusubin kami ng mga Filisteo rito sa Gilgal na hindi pa ako nakakapaghandog kay Yahweh. Kaya napilitan akong maghandog." Sinabi sa kanya ni Samuel, "Malaking kasalanan yang ginawa mo. Kung sinunod mo ang inuutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos, ang sambahayan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy iyon. Si Yahweh ay pipili ng isang taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo." Pagkasabi nito'y umalis si Samuel at nagpunta sa Gibeah, sa lupain ng mga Benjamin. Tinipon ni Saul ang natira niyang mga tauhan at umabot sa 600. Sina Saul at Jonathan pati ang kanilang mga tauhan ay nagkampo naman sa Gibeah ng Benjamin, samantalang nasa Mikmas pa rin ang mga Filisteo. Ang mga ito'y nagtatlong pangkat sa pagsalakay sa mga Israelita. Ang unay gumawi sa Ofra sa lupain ng Sual, ang ikalawa na may sa Beth-horon at ang pangatlo'y sa kaburulan sa may hangganan ng kapatagan ng Zeboim at ng kagubatan.
Noon ay wala ni isa mang panday sa buong Israel sapagkat ayaw ng mga Filisteo na makagawa ng mga tabak o sibat ang mga Israelita. Kaya ang mga Israelita ay sa mga Filisteo pa nagpapahasa ng kanilang araro, asarol, palakol at karit. Mahal ang bayad nila sa pagpapahasa ng palakol o karit at mas mahal pa para sa araro o asarol. Kaya sina Saul at Jonathan lamang ang may tabak. Isa man sa mga kasamahan niya ay walang dalang patalim. Samantala, binantayang mabuti ng mga Filisteo ang daanan papuntang Mikmas. 1 Samuel chapter 14. Isang araw, lingid sa kaalaman ng kanyang ama, sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng mga sandata, "Sumama ka sa akin at liligid tayo sa kabila ng kampo ng mga Filisteo." Si Saul noon ay nasa labas ng Gibeah sa ilalim ng isang puno ng granada sa Mikron, kasama ang may 600 tauhan. Naroon din ang paring si Ahias, na anak ni Ahitob, kapatid ni Ikabod, at apo ni Phinehas na anak naman ni Eli, ang pari ni Yahweh sa Shiloh. Dala ni Ahias ang ephod. Walang nakaalam sa lakad ni na Jonathan. Ang magkabila ng daan ng binantayan ng mga Filisteo ay mataas na bato. Boses ang tawag sa isang panig at Sene naman ang kabila. Ang isa ay nasa gawing hilaga sa tapat ng Mikmas at ang isa naman ay nasa timog sa tapat ng Gibeah. Sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng mga sandata, "Pumunta tayo sa kampo ng mga Filisteo ito. Natitiyak akong tutulungan tayo ni Yahweh at walang makakahadlang sa kanya. Pagtatagumpayin niya ang Israel sa pamamagitan ng marami o ng kakaunting tao." Sumagot ang tagadala niya ng sandata, "Kayo po ang masusunod, kasama ninyo ako anuman ang mangyari." "Mabuti kung gayon," sabi ni Jonathan. "Tatawid tayo at magpapakita sa kanila. Kapag sinabi nilang hintayin natin sila, hindi tayo tutuloy sa paglapit sa kanila. Pero kapag sinabi nilang lumapit tayo, lalapit tayo sa kanila sapagkat iyon ang palatandaang sila'y ibinigay sa atin ni Yahweh." At lumakad na silang dalawa. Nang matanaw sila ng mga Filisteo, sinabi ng mga ito, "Hayun, naglalabasan na sa lungga ang mga Hebreo." At hiniyawan nila si Jonathan, "Hali kayo rito at may sasabihin kami sa inyo." Sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng sandata, "Sumunod ka sa akin." Niloob ni Yahweh na sila'y mahulog sa kamay ng Israel. Nagmamadali siyang umakyat sa matarik na bato at sinalakay ang mga Filisteo. Bumabagsak ang bawat nakaharap o makaharap niya at ang mga ito'y pinapatay naman ng tagadala niya ng sandata. 20 ang napatay nila sa pagsalakay na iyon sa may kalahating ektaryang pinaglabanan nila. Nasindak ang mga Filisteo, maging ang mga nasa lansangan, gayon din ang mga nasa kampo. Nayanig ang lupa at hindi nila malaman ang gagawin. Nakita ng mga kawal ni Saul sa Gibeah ang pagkakagulo ng mga Filisteo. Sinabi ni Saul sa kanyang mga kasama, "Tingnan nga ninyo kung sino ang wala sa atin." Tinignan nila at natuklasan nilang wala si Jonathan at ang tagadala nito ng sandata. At sinabi ni Saul kay Ahias, "Dalhin mo rito ang ephod." Si Ahias nga ang may dala ng ephod noon. Samantalang kinakausap ni Saul ang pari, palubha naman ng palubha ang kaguluhan ng mga Filisteo. Kaya sinabi ni Saul sa pari, "Huwag mo nang ituloy ang pagsasangguni sa Diyos." Sinalakay ni Saul at ng kanyang mga tauhan ang mga Filisteo na dinatnan nilang nagkakagulo. Sila'y nagtatagaan. Ang mga Hebreo namang kasama ng mga Filisteo ay pumanig sa mga Israelita. Pati ang mga Israelitang nagtatago sa kabundukan ng Ephraim ay sumama rin sa pagsalakay sa mga Filisteo. Ang labanan ay umabot sa kabila ng Bet-Aven at ng araw na iyon iniligtas ni Yahweh ang Israel. Ang mga Israelita ay nanghihina na sa gutom ng araw na iyon. Ngunit walang mga has kumain sapagkat mahigpit na ipinagbabawal ni Saul ang tumikim ng pagkain bago lumubog ang araw hanggang hindi nila nalilipol ang mga kaaway. Nakarating sila sa isang kagubatan sa sagana sa pulot.
Pagpasok nila rito, nakita nilang umaagos ang pulot, ngunit hindi sila tumikim dahil natatakot sila sa sumpa ni Saul. Palibhas ay hindi alam ni Jonathan ang tungkol sa sumpa ng kanyang ama, itinubog niya sa pulot ang kanyang tungkod at sinipsip ito. At nagliwanag ang kanyang paningin na nanlabo dahil sa gutom sa pagod. Sinabi sa kanya ng isa sa mga Israelita, "Mahigpit pong ipinagbabawal ng inyong ama ang tumikim ng pagkain sa araw na ito. Kaya latang-lata na ang mga tao." Sinabi ni Jonathan, "Bakit pinahihirapan ng aking ama ang mga tao? Heto at nagliwanag ang aking paningin nang tumikim ako ng pulot. Gaano pa kaya kung ang mga tao ay pababayaang kumain ng mga pagkaing nasamsam nila? Lalo sanang madadali ang paglipol sa mga Filisteo." Nang araw na iyon, ang mga Filisteo ay nalupig ng mga Israelita mula sa Mikmas hanggang sa Hilon. Ngunit lambot na sila sa gutom. Kaya nagmamadali silang umuwi o humuli ng mga hayop ng mga Filisteo. Nagpatay sila ng mga tupa, baka at mga guya. Dahil sa gutom, kinain ang mga ito nang hindi na nakuhang alisan ng dugo. May nagsumbong kay Saul na ang hukbo'y gumagawa ng malaking kasalanan kay Yahweh. Kumakain sila ng karneng may dugo. Kaya't sinabi ni Saul, "Ito'y isang malaking kataksilan. Igulong ninyo rito ang isang malaking bato ngayon din. Sabihin ninyo sa mga tao na magdala rito ng baka o tupa at dito nila papatayin at kakanin para hindi sila magkasala kay Yahweh dahil sa pagkain ng dugo." Kinagabihan, ang mga Israelita ay nagdala ng mga baka at doon pinatay. Si Saul naman ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Ito ang unang altar na kanyang ginawa. Sinabi ni Saul sa kanyang mga tauhan, "Mamayang gabi lulusubin natin ang mga Filisteo at lilipulin natin sila hanggang sa mag-umaga. Wala tayong ititirang buhay sa kanila." Sumagot sila, "Kayo po ang masusunod." Ngunit sinabi ng pari, "Sumangguni muna tayo sa Diyos." Sumangguni nga si Saul sa Diyos. "Lulusubin na po ba namin ang mga Filisteo? Pagtatagumpayin po ba ninyo kami?" Ngunit hindi siya sinagot ng Diyos. Kaya't sinabi niya, "Magsama-sama ang lahat ng pinuno ng Israel para malaman natin kung sino ang nagkasala. Sino man siya ay tiyak na papatayin kahit na ang anak kong si Jonathan. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay at tagapagligtas ng Israel. Walang umiimik isa man sa mga Israelita." Sinabi ni Saul, "Magsama-sama kayo sa isang panig at kami naman ni Jonathan sa kabila." Sumagot ang mga tao, "Kayo po ang masusunod." Pagkatapos, tumingala si Saul at sinabi, "Yahweh, Diyos ng Israel, bakit hindi kayo sumagot ngayon sa inyong lingkod? Kung ang nagkasalay alinman sa amin ni Jonathan, ipabunot ninyo sa amin ang Urim. Ngunit kung ang mga tao ang nagkasala, ipabunot ninyo ang Turim." Nang gawin ang palabunutan, lumitaw na ang nagkasalay ang panig nina Saul at Jonathan. Walang dapat panagutan ang mga tao. Sinabi ni Saul, "Gagawin ngayon ang palabunutan para malaman kung sino sa amin ni Jonathan ang nagkasala." At si Jonathan ang lumitaw na may kasalanan. Dahil dito, tinanong ni Saul si Jonathan, "Magsabi ka ng totoo, ano ang ginawa mo?" Sumagot siya, "Itinubog ko ang aking tungkod sa pulot at ito'y aking tinikman. Kung kailangan akong patayin dahil doon, nakahanda po ako mamatay." Sinabi ni Saul, "Gawin ng Diyos ang nararapat sa iyo at sa akin. Mamamatay ka, Jonathan." Sumagot ang mga tao, "Papatayin ba si Jonathan na nanguna sa pagtatagumpay ng Israel? Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Isa mang buhok niya ay hindi malalaglag sapagkat siya ang kinasangkapan ngayon ng Diyos upang magtagumpay ang Israel. Hindi nga pinatay si Jonathan sapagkat iniligtas siya ng mga Israelita. Tinigilan na ni Saul ang paghahabol sa mga Filisteo. Ang mga ito na may bumalik sa kanilang teritoryo. Sa panahon ng paghahari ni Saul sa Israel, nakalaban niya ang lahat niyang mga kaaway sa magkabilang panig. Ito'y ang mga Moabita, Amonita, Edomita, Sobita at mga Filisteo.
Nagtatagumpay siya saan man siya mapalaban. Lalong kinilala ang kanyang kapangyarihan nang talunin niya ang mga Amalekita at patuloy na ipagtanggol ang Israel laban sa mga nagtatakang sumakop dito. Ito ang mga anak ni Saul. Ang tatlong lalaki ay sina Jonathan, Isui at Melchishua. Ang mga babae naman ay sina Merab at Michal. Ang asawa ni Saul ay si Ahinoam na anak ni Ahimaas. Ang pinuno ng kanyang hukbo ay si Abner na anak ng tiyo niyang si Ner na kapatid ng ama niyang si Kish at anak naman ni Abiel. Sa buong panahon ng paghahari ni Saul, naging mahigpitan ang labanan nila ng mga Filisteo. Kaya lahat ng lalaking makita niyang matapang at malakas ay isinasama niya sa kanyang hukbo. 1 Samuel chapter 15. Sinabi ni Samuel kay Saul, "Isinugo ako ni Yahweh upang hirangin ka bilang hari ng Israel. Kaya't pakinggan mo ang mensahe ni Yahweh. Ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, paparusahan ko ang Amalek tulad ng ginawa niya sa Israel nang ito'y inilabas ko sa Ehipto. Lusubin mo ang Amalek at lipulin silang lahat. Wasakin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtitira kahit isa. Patayin mo silang lahat, babae at lalaki mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno." Kaya tinipon ni Saul sa Telaim ang buong hukbo ng Israel. Nang bilangin niya ay umabot ito sa 20,000 mga kawal, bukod pa sa 10,000 buhat sa Juda. Pinangunahan niya ang mga ito papunta sa lungsod ng Amalek. Nag-abang sila sa isang natuyong ilog na malapit doon at nagpasugo ng mga sineyo at ipinasabi niya, "Umalis na kayo riyan. Humiwalay kayo sa mga Amalekita para hindi kayo madamay sa kanila sapagkat pinagpakitaan ninyo kami ng mabuti sa aming paglalakbay mula sa Ehipto." Kaya't umalis ang mga sineyo. Sinalakay ni Saul ang mga Amalekita at tinalo ang mga ito mula sa Avila hanggang sa Sur, sa silangan ng Ehipto. Nilipol niya ang mga taong bayan, ngunit binihag ng buhay si Haring Agag. Hindi rin pinatay ni Saul ang magagandang baka, tupa at lahat ng matatabang hayop doon. Ang pinatay lang nila ay lahat ng hindi napapakinabangan. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, "Nangihinayang ako sa pagkapili ko kay Saul bilang hari sapagkat tinalikuran niya ako at sinuway ang aking mga utos." Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Kinabukasan, maaga siyang bumangon upang makipagkita kay Saul. Ngunit may nagsabi sa kanya na nagpunta ito sa Carmelo upang magpatayo ng sariling monumento at pagkatapos ay nagtuloy sa Gilgal. Sumunod siya roon at nang makita siya ni Saul ay binati siya. "Pagpalain ka ni Yahweh, sinunod kong lahat ang utos niya." Itinanong ni Samuel, "Ano itong naririnig kong iyakan ng mga tupa at unga ng mga baka?" Sumagot si Saul, "Kinuha iyan ng mga tauhan ko sa Amalek. Kinuha nila ang pinakamainam na tupa at baka upang ihandog kay Yahweh. Ang mga walang halaga ay pinatay namin." Sinabi ni Samuel, "Tumigil ka. Pakinggan mo ang sinabi sa akin ni Yahweh kagabi." "Ano iyon?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Noong una, napakaliit pa ng tingin mo sa iyong sarili. Ngayon, ikaw ang namumuno sa Israel sapagkat pinili ka ni Yahweh at binuhusan ng langis upang maghari. Inutusan kanyang lusubin ang masasamang bayan ng Amalek at mahigpit na pinagbili ng puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan kay Yahweh?" Sumagot si Saul, "Sinunod ko si Yahweh. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalekita. Ngunit pinili ng mga tao ang pinakamaiinam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay kasama ng iba. Sa halip ay iniuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh." Sinabi ni Samuel, "Akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod mo sa Kanya?
Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa sa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pagkukulam, at ang katigasan ng ulay tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Sinabi ni Saul kay Samuel, "Nagkasala ako, sinuway ko ang utos ni Yahweh at ang bilin mo sa akin. Nagawa ko ito sapagkat natatakot ako sa aking mga tauhan, kaya't pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. Ngayon ay nakikiusap ako sa iyo na patawarin mo na ang aking kasalanan at samahan mo ako sa pag-uwi upang ako'y makasamba kay Yahweh." Sinabi ni Samuel, "Hindi kita masasamahan sapagkat sinuway mo ang utos ni Yahweh. Itinakwil ka na niya bilang hari ng Israel." Tumalikod si Samuel upang umalis, ngunit hinawakan ni Saul ang laylayan ng damit nito at napunit ang kapiraso nito. Sinabi ni Samuel kay Saul, "Sa araw na ito, tinanggal na sa iyo ni Yahweh ang pagiging hari ng Israel at ibinigay na ito sa isang taong mas mabuti kaysa sa iyo. Ang maluwalhating Diyos ng Israel ay hindi nagsisinungaling at hindi nagbabago ng pag-iisip. Hindi siya tulad ng tao na nagbabago ng pag-iisip." Sumagot si Saul, "Nagkasala nga ako, ngunit sa pagkakataong ito'y ipinapakiusap ko sa iyo, bigyan mo ako kahit kaunting karangalan sa harapan ng matatandang pinuno at ng buong bayan ng Israel. Samahan mo na akong bumalik upang sumamba kay Yahweh na iyong Diyos." Sumama si Samuel at si Saul na may sumamba kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, "Dalhin dito si Agag, ang hari ng Amalek." Mabigat ang mga paang humarap sa kanya, si Agag, at nanginginig na sinabi nito, "Siguro na may hindi ninyo ako papatayin." Sumagot si Samuel, "Kung paanong nawalan ng anak ang maraming ina dahil sa iyong tabak, ang iyong ina naman ang mawawalan ngayon ng anak." At si Agag ay pinagputol-putol ni Samuel sa harap ng altar ni Yahweh sa Gilgal. Pagkatapos nito'y umuwi si Samuel sa Rama, si Saul naman ay sa Gibeah. Mula noon, hindi na siya muling nagpakita kay Saul, subalit ikinalungkot din niya ang nangyari kay Saul. Si Yahweh naman ay nanghinayang sa pagkapili niya kay Saul bilang hari. At ito po ang salita ng Diyos sa araw na ito, at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa ating programang pagbabasa ng Biblia sa buong taon ng 2024. At pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito'y aking dalangin para sa inyo. Amen at amen.